Magandang araw sa atin mga ka-TH at once again, this is Saiko no Torrehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At eto, binabalikan ko ang area mga ka-TH na merong semento. Yan ay cemented vault na nadiskubrihan dito sa area na ito. Ngayon, kadalasan, i-explain ko sa inyo mga ka-TH kung ano ba ang naging parte ng bato na yan sa cemented vault na yan. Alam naman natin na kapag ang semento ay gawa ng mga Hapon mga ka-TH, mahirap ito bakbakin kahit gumamit pa tayo ng mga heavy equipment dahil sobrang kapal nito mga ka-TH. Ang sabi ng aming witness na nagbaon dito sa area, malapit lang magkahalintulad ng ganitong klase na semento ay 2 linggo. Kaya mahihirapan talaga kung hindi mo matagpuan ang exit point na ginawa ng mga Hapon para pagbalik nila dito mga ka-TH, hindi na nila bakbakin ang ganitong klase na semento. At yan ang i-explain ko sa inyo kung ano ang naging parte ng bato na yan dito sa semento na ito. Ito ay secret reveal mga ka-TH kung paano ginawa ng mga Hapon ang exit point mga ka-TH. Hindi ito entrance, exit. Yan. Hindi ito delikadong daanan. Yan. Ito 10 meters ang layo galing sa bato at semento. Ngayon, explain ko sa inyo kung ano ang naging parte ng bato na ito. Yan, kung makita natin sa malayo mga ka-TH, yan ay arrowing. Yan ang mga sikreto ng mga Japanese mga ka-TH. Kaya binalikan ko ang area na ito para makapagbigay ako ng exact na decoding dito na area para maintindihan niyo mga ka-TH, dahil ang goal ko dito sa aking YouTube channel ay matuto kayo sa lahat ng aking mga viewers na lagi nanonood. At kung makikita niyo yan mga ka-TH, merong naka letter V. Yan, kung tingnan niyo nakaganyan. At merong passageway dito patungo sa ilalim ng bato. Kaya ang ibig ipapahiwatig niyan mga ka-TH, itong bato na ito ay pwedeng daanan patungo dyan sa cemented vault. Dyan mga ka-TH, meron itong secret tunnel dyan dumaan patungo sa ilalim ng lupa, patungo doon. Kaya pala ang mga Hapon, kapag sila ang mag-retrieve ng mga malalaking deposito, mataas na ang 4 na araw mga ka-TH at makuha na ito. Hindi katulad ng mga kapwa natin mga Pilipino na mga treasure hunter, kahit heavy equipment mga ka-TH, mahihirapan sila dyan dahil sobrang tigas niyan pagdating sa ilalim ng semento na yan. Lalong tumitigas yan. Kaya mahihirapan talaga, pwedeng masira ang kanilang mga jackhammer or heavy equipment kung yan ang semento na yan ay basagin. Ito ang sekreto. Ito ay daanan papunta sa ilalim ng bato na ito. Kakaibang bato mga ka-TH, dahil sinuri ko na lahat ng area ng semento na yan at wala akong nakitang iba pang mga bato na katulad niyan kalaki. Yan. Napakalaki niyan mga ka-TH. Volcanic rock. Maraming mga butas. Yan ay mga man-made na
mga bato na ginawa ng mga Hapon. Mayroong mga butas mga katiits. Hindi yan ordinaryong bato. Yan ay man-made stone. Kaya nasabi ko na ang ilalim ng bato na yan ay merong daanan. Dahil dito mga katiits, yung passageway na yan patungo sa ilalim ng bato. At ito pa ang pinakamalupit, malupit na sikreto. Ito mga katiits, nakaganyan, naka letter Y dito, nakaganyan. Letter T pala ito mga katiits, hindi ito letter Y. At merong butas dito, merong tunnel sa ilalim ng bato, letter T, kaganyan. Kaya ang bato na ito ay merong daanan mga katiits. Ganon din sa ibabaw na bahagi, merong letter V at merong bato, butas dyan na nagpapahiwatig ng bato. Kaya yan ay pwedeng daanan mga katiits. Itong bato na ito pupunta sa ilalim ng lupa. Patungo dyan, merong secret chamber sa ilalim nito. Yan ang sikreto na napakadaling kunin ang malalaking mga deposito na katulad dito. Yan. Ito lang pala ang sikreto. Hindi na bakbakin ang semento na yan. Yan mga katiits. At dito tayo sa ibabaw na bahagi. Nasa mga 8 to 10 meters galing sa bato na yan. Meron itong daanan dyan mga katiits sa ilalim ng lupa. Kaya kung mahanap ito, madali lang kunin ang deposito dyan sa simento na yan. Kaya nagka-interest ang aking mga kasamahan na balikan namin ang area na ito. Meron kasing nag-comment na meron itong giveaway sa lugar na ito. Ipapakita ko sa inyo mga katiits ang giveaway sign na natagpuan namin. Yan ang i-operate namin ngayon. Ito mga katiits, letter T, hindi Y yun mga katiits. Doon sa ibaba ng bato dito, kung tingnan nyo, letter V yan, pointing hole. Ang sinabi ko nung nakaraan kong video ay bato or simento, pero ang tinutukoy nito talaga mga katiits ay bato. Passage way under the stone, merong passage ay nakaganyan mga katiits, pointing butas na ang ipapahiwatig ay bato. Ito lang ang nag-iisang bato dito mga katiits. At yan ang semento, malapit lang. Kaya pwede itong daanan dito banda sa likod ng bato mga katiits or under. Hukayin lang ito at merong butas patungo dyan. Yan ang pinakasikretong pag-retrieve ng mga Japanese mga katiits. Hindi na kailangan na bakbakin pa nila ang kabuuhan ng semento na yan. Napakakapal niyan mga katiits. Biruin mo, sabi ng aming pointers na nakapunta dito ay 2 linggo. Kaya in-explain ko sa inyo maayos mga katiits para meron kayong makukuha na mga clue sa aking ina-upload na mga video. Sana pagtiyagaan ninyong tingnan ang aking ina-upload na mga video mga katiits, dahil ang goal ko dito ay matuto ang lahat ng aking mga treasure hunter viewers. Kaya panoorin nyo mga katiits at sana'y inyong maintindihan. Hindi lang tayo sasabihin natin meron tayong alam, magkaiba ang may alam mga katiits at sa naintindihan, nakakaintindi. Magkaiba yon. Kadalasan yung walang alam, yun pa yung sobrang maingay mga katiits. At yung
napakaraming alam ay yun ang tahimik or nakakaintindi. Yun ang ibig sabihin yan mga katiits. Ang nakakaintindi ay tahimik yan. Ito ang area patungo dyan. Merong butas under the stone. Yan ang parte ng bato na ito dito sa area. Yan mga katiits. Napakarami pang mga giveaway dito sa lugar na ito. Kaya patuloy kami nag-explore mga katiits dahil meron na naman kaming nadiskubrihan na semento dyan. Sa gilid talaga ng sapa merong recrap. Hindi ko ipapakita sa inyo mga katiits dahil baka merong makapanood na taga rito sa video na ito. Dyan banda merong semento na aming ino-operate. Yan. At meron pa kaming isa pang nakikita na giveaway markers doon sa lamesa or mesa na natagpuan namin dito sa ibabaw na bahagi. Yan. Sana'y malinawan kayo mga katiits kung meron man kayong aksidente na madiskubrihan sa inyong lugar ay trabahuin nyo mga katiits katulad ng sinabi kong mga clue kung saan talaga dadaan ang mga Hapon para madali nilang ma-retrieve ang ganyang mga deposito dahil sobrang laki niyan mga katiits. Meron talagang daanan patungo sa cemented vault. Ngayon, ito ang mga upuan na bato. Diyan, mga upuan na bato. Meron pa doon. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung giveaway markers na nakita ko dito mga katiits. Ito yung misa na bato. Dito ko nakatagpuan mga katiits. Talagang tiningnan talaga namin kung ito ba talaga ay giveaway markers. Pero napatunayan talaga namin mga katiits na giveaway markers ito. Yan, kung makikita ninyo, yan ay maliit na triangle. Merong naka-X diyan mga katiits. Tinsel ito. At merong nakaukit diyan na letter C mga katiits. Pinagdugtong sa letter X marker. At merong butas dito. Letter C. Nakaganyan mga katiits. At merong maliit na triangle. Nakaganyan. Triangle talaga dito mga katiits. Iwan ko lang kung klaro ninyo sa camera. Ayan. At ang ibig ipapahiwatig nito mga katiits, the spot X nakaganyan, letter C. Merong butas dyan ay under the stone. At itong triangle na ito ay nagpapahiwatig ng tatlong bato. Yan mga katiits. Naka-triangle na tatlong bato. Yan. Naka-triangle yan mga katiits. Hindi masyadong kalakihan pero hindi ito kayang buhatin ng dalawang tao lang. Mga 4 siguro. Kaya yan. At kung tingnan ninyo, yan ay heart marker. Sadyang tinipak talaga yan mga katiits. Hindi naman siya perfect na pagkagawa pero heart marker talaga yan. At ngayon, ang sinsel mga katiits patungo dito dyan sa ilalim ng bato na ito. Yan mga katiits, meron pang isang bato sa pinakagitna ng ka-triangle na bato. Kaganyan mga katiits. Meron pang tatlo na napagitna sa tatlong bato mga katiits. Ang ibig ipapahiwatig niyan ay under. Yan, nilagyan ng mga harang dito sa gilid. Itong nakatriangulation na bato at meron pang nakatriangle sa gitna.
Hindi yan madaling kunin mga katiits kung walang bara. Yan ang kakaibang markers na diskubrihan namin. Kaya pinagplanuhan ng aming grupo na ito ay i-operate namin. Ito, dalawa ang spot na tinutukoy namin. Yang lamesa na bato at itong nakatriangle na pinapahiwatig ng markers dito sa gilid. Giveaway ito mga katiits. Ito ang sinabi ng isa kong viewers na meron ditong mga giveaway sa lugar. Meron talaga mga katiits. Napakasimpleng sign. Maliit na triangle. Naka X dito. Merong letter C dyan. Merong tuldok. At ang tinsel na ito patungo sa ilalim ng bato. Dyan. Na nagpapahiwatig na andito mga katiits sa nakatriangle na bato na ito. Kaya ito ang aming pinaplano na i-operate na area. At yan ang ikalawa. Yan mga katiits. Yan ang area. Napakaganda mga katiits. Ito yung mga bato na nakalinya dito sa gilid. Mga bato yan mga katiits. Patungo doon. Yan mga bato. Natabunan ng mga damo. Yan lang mga katiits. Sana'y naintindihan ninyo ang lahat ng aking sinasabi na napakagandang area ito para sa treasure hunting. Yan mga katiits. At sana'y nakapagbigay ako ng napakagandang mga decoding sa area ito. Yan mga katiits, maraming salamat sa laging pagsubaybay ninyo dito sa aking YouTube channel. At naway makatagpo din kayo ng katulad dito mga katiits. Yan ang area. God bless sa atin lahat mga katiits at ingat kayo lagi.